Ang mahiwagang orasan. Sa isang lumang bayan sa Ilocos, may isang tindahang luma na halos hindi na pinapansin ng mga tao. Doon nakatira si Mang Cardo, isang matandang manlililok ng kahoy, tahimik at tila ba laging may iniisip. Isang araw, isang batang lalaki na ang pangalan ay Inigo ang dumaan sa tindahan. Napansin niya ang isang lumang orasan na nakapatong sa isang estante. Ito'y may kahoy na ukit ng mga kakaibang simbolo at mukhang hindi gumagana. Ano po ito, Mang Cardo? Tanong ni Inigo. Isang orasan na hindi basta-basta. Kung gugustuhin mong malaman ang hinaharap, pihitin mo lang ang kanyang palasong ginto. Sagot ng matanda sabay kindat. Napatawa si Inigo. Gusto ko nga pong subukan. Pinahintulutan siya ni Mang Cardo. Pinihit ni Inigo ang palaso ng orasan pakanan. Biglang lumamig ang hangin. Pumikit siya saglit, pagdilat niya nag-iba ang paligid. Ang tindahan ay moderno na. May mga makinang naglalakad, mga taong may elektronikong mata, at si Inigo mismo ay nasa suot ng isang robot na pangkatawan. Lumapit sa kanya ang isang batang babae. Commander Inigo, kailangan ka na sa gitna ng lungsod. May mga rebelde na gustong agawin ang Time Corps. Nalito si Inigo. Ano to? Hinaharap ba to? Bago pa siya makasagot, biglang may kumislap at nagdilim ang lahat. Pagdilat niya, nasa tindahan na ulit siya. Si Mang Cardo ay nakangiti. Anong nakita mo? Tanong ng matanda. Hindi ko alam. Parang ako'y naging iba sa hinaharap. Ngumiti si Mang Cardo. Lahat ng gumagamit ng orasan ay may makikita, pero iilan lang ang nakakakaintindi. Nang tumalikod si Inigo para umalis, napansin niya ang isang ukit sa likod ng orasan. Hindi lahat ng hinaharap ay dapat tuklasin.